Pasensya, nahuli ako. Hello, para sa kasal. Gusto pa talaga ninyo magpakasal? Ang kasal ay dapat bukal sa kalooban ninyo o baka napipilitan lang kayo. Pwede ako magpatawag ng mga polis para matulungan kayo. Napipilitan? Hindi. Nagkakamali kayo. Gusto talaga namin magpakasal. Kagustuhan? Sir, ito ba ay desisyon talaga ninyo? Tama, sang-ayon ako sa kasal. Nakapagtataka ang pagpapakasal nila kahit malaki ang agwat sa estado ng buhay. Mr. Fu at Miss Wen, ito na ang marriage certificate ninyo. Oh, saan ka pupunta? Sandali! Hintay! Fu Tingshen, hintayin mo ako! Asawa ko! Nakuha na natin ang certificate kaya tapos ng lahat. Huwag mo na akong sundan pa. Hindi mo ba ako ihahatid pa uwi? Kasal na tayo at asawa na kita ngayon. Pwede na tayo magtabi at magkaanak. Gusto mo ba nabigyan kita ng anak? When ran you, nakita mo na ba sarili mo sa salamin? Pero kasal na tayo. Dapat magkasama tayo bilang mag-asawa. Hindi mo ba talaga alam ang dahilan kung bakit tayo napakasal? Ano? Lolo, pinagkasundo mo ako sa babaeng probinsyana? Anong probinsyana? Fu Tingshen. Huwag kang masyadong mayabang. Noong nasa army pa ako, utang ko sa lolo ni Xiaoyu ang buhay ko. Kung hindi dahil sa pagligtas niya sa akin, malamang isa na ako sa mga kawawang nasawi noon. Kaya hinanap ko siya sa loob ng maraming taon para makabawi sa kabutihan niya. Pero bigo ako dahil patay na siya ngayon at naiwan ang kawawa niyang apo na nag-iisa. Nang nalaman ko kung nasan si Xiaoyu, gusto ko ikasal ka sa kanya. Wala nang dapat pag-usapan. Pag-isipan mo ito ng mabuti. Hindi ba pera lang naman ang habol mo? Ang pera sa card na ito ay sapat na sa isang katulad mo. Tanggapin mo na at lumayo. When ran you? Babae ka lang pero bakit ang lakas mo? Nagugol ako ng oras magsanay ng kung fu. Fu Tingshen, gusto ko umuwi kasama ka. Hindi mo ba naiintindihan ang sinabi ko? Kahit meron tayong marriage certificate, isa lang yung papel. Wala tayong pakialam sa isa't isa, okay? Hindi pera ang habol ko sa'yo. Sa village namin, ang babae ay dapat kasama sa kanyang naging asawa. Puwera lang kung balo. Pinakasalan mo lang ba ako para maging balo? When ran you? Tingshen, ikaw at si Xiaoyu ay may marriage certificate na, di ba? Isama mo na siya pabalik ngayon din. Gusto ko makita ang maganda kong daughter-in-law. Grandpa, ako... Anong ginagawa mo? Wala ka bang plano dalhin si Xiaoyu pabalik? Binabalaan kita. Kung hindi mo kasama si Xiaoyu, huwag mo na isipin na makakabalik ka pa. Tara na. Sa wakas, nasa bahay na tayo. Huwag ka na magkunwari. Pinakasalan mo lang ako dahil sa status at kayamanan ko, tama? Hindi. Ako ay... Kung mawala ba ako, hahanapin mo kaya ako? Hindi ko na kayang maglakad pa. Huwag ka mag-alala, bata. Kunti na lang at mararating na natin ang sakayan ng bus pa uwi. Salamat kung napala si Fu Tingshen. Anong pangalan mo? Ako si Winran Yu. Ha? Ako si Winran Yu. Tumutulong sa mga naaapi at nagtatanggol laban sa mga masasama. Nakita ko na si Young Master! Andito siya! Master, nagulantang ang lolo mo nang nalaman na nawala ka sa summer camp. Pero huwag ka maglala. Andito na kami at iuwi ka na namin. Teka lang. Sige.
Ito ang iniwan sa akin ni Mama. Ngayon, ibibigay ko ito sa'yo. Babalikan kita balang araw. Ilang taon na rin. Nakalimutan mo na ako. Andito na si Xiaoyu! Bilis! Bilis! Umupo ka dito sa tabi ni Grandpa. Lumapit ka kay Grandpa. Hello po, Lolo. Apo, hindi mo ba nakikita? Hindi mo man lang ba siya ipaghahanda ng makakain? Okay lang po, Lolo. Maupo ka. Talagang ang ganda at napakatalino ng napangasawa ng pilyo kong apo. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Bakit ako magsusorry? Wala akong ginawa sa kanya. Huwag kang makinig sa kanya. Gusto ka ni Grandpa at ngayon na membro ka na ng Fu family. Sino man ang manakit sa iyo, sabihin mo lang sa akin at makakatikim sila sa galit ko. At kahit itong pilyo kong apo ang nangapi sa iyo, ay tatakwil ko siya sa pamilya Fu. Lolo, napakabait ni Teng Shen sa akin. Sabi pa niya na kahit kasal na kami, hindi namin pakikialaman ng isa't isa. Ano? Ikaw na asungot ng bata ka? Anong pinagsasabi mo? When are you? Para kang bata kung umasta. Walang hiya ka. Bakit ganyan mo siya tratuhin? Lolo! Lolo, wag po! May nasabi ba akong mali? Wala. Ako ang may mali. Okay? Tigil! Tigil! Ngayong araw kayong dalawa ay meron ng marriage certificate. Hindi ka pwedeng umalis na lang. Lolo, ginawa ko na ang gusto mo. Nakuha na namin ng certificate. Ano pa ba ang gusto mo? Lapastangan na bata! Ay! Grandpa! Anong nangyayari sa'yo? Lolo! Xiaoyu, huwag mo na patulan si Teng Shen. Wala siyang silbi. Tulungan mo ako na patinuin ang lalaking yan. Huwag po kayong mag-alala. Kasal na kami ngayon. Kaya ako na ang bahala sa kanya. Ikaw, gusto mo ba ako mamatay sa sakit sa puso? Magpakatino ka kasama ni Xiaoyu. Opo, Lolo. Okay, sige, maiwan ko na kayo. Ngayong gabi ay para sa bagong kasal. Xiaoyu, dapat galingan mo at bigyan si Grandpa ng great-grandson. Ang galing mong umarte. Napapayag mo si Lolo para tumira ka sa bahay na to. Wala akong masamang ginawa. Gutom ako. Magluto ka. Ako? Gusto mo ba ako ang gagawa? Di ba kakasabi mo lang na aalagaan mo ako? Sige, papakita ko sa'yo kung gaano ako kasarap magluto. Okay? Kumain na tayo. Kakainin ko lahat to ng nakakamay. Oh, talaga? Kumuha ka ng chopsticks. Ay, oo, nakalimutan ko. Eto na. Isa ito sa paborito ko lutuin. Tikman mo na. Ano? Masarap ba? Nananadya ka ba? Nananadya ka ba? Hindi pa masarap? Hindi ko man lang kaya malunok ang pagkain na yan. Hindi mo man lang magawa ng maayos. Marunong ka ba talaga magluto? Imposible. Alam ko. At wala pa nagsasabi sa akin na hindi masarap. Teka! Bakit ang alat? Ikaw lang naman ang luto niyan, di ba? Alam ko na. May mali sa isda na yan, kaya ganyan ang lasa. Noong nasa village ako, wala pa akong nakitang red fish na ganyan. Red fish? Saan mo yan nakuha? Nakakita ako ng 2 isda sa tang, kaya kinuha ko ang isa, ang malaking red fish. So ang isdang niluto mo sa akin ay nakuha mo dito? May problema ba? Alam mo ba magkano ang halaga niyan? Magkano? 2,680,000 at pinakamahal sa market price. Congratulations, sinayang mo ang parehong halaga ng isang mansyon. Patawad! Hindi ko sinasadya. Hindi ko alam na napakamahal ng isdang yan. Wala akong pakialam kung sinasadya mo o hindi, pero napakalaking perwisyo ang ginawa mo. Saan ka pupunta? Lalabas. Bakit? Kailangan ba pati yan ipagpaalam ko sa'yo? Hindi, pero naalala mo ba? Tumigil ka!
Ayaw ko na makinig pa sa'yo. Inom! Yo, anong nangyari kay Mr. Fu ngayon? Di ba bagong kasal ka? Dapat masaya kang kasama ang asawa mo. Pero andito ka at umiinom. Narinig ko na ang lolo niya ang pumili ng pakakasalan niya at ang babae ay galing sa probinsya. Nang narinig ko yun, nakakawala ng gana. Kung hindi ka tatahimik, makakatikim ka sa galit ko. Hindi ako ang napakasundo sa iyo na pakasalan ng probinsyana na babae na yon. Andito na siya. Hi, Miss Anne. Ting Shen, anong nangyari? Hindi ba nagagampanan ng babaeng yon ang pasayahin ka? Isa lang siyang ordinaryong babae. Kung ayaw mo sa kanya, iwan mo siya at huwag kang magtiis pa. Si Mr. Fu ay isang masunurin na anak. Kahit na merong hindi pagsang-ayon sa kanya, pag ang matandang yon ang nagsabi at nagpasya, nagiging sunod-sunuran na lamang siya. Babalikan kita balang araw. Teng Shen, gusto mo kumala sa kasunduan na ikasal sa probinsyana na yon? Hinahanap mo pa rin ba ang babaeng yun dati? Magkikita ko rin siya. Hintayin mo at mahahanap ko rin siya. Kakausapin ko si Wenran Yu sa divorce. Ting Shen, alam ko na ayaw mo ang babaeng na pangasawa mo. Kung may kailangan ka at hindi ka na masaya, andito ako palagi para sa'yo. Hindi na kailangan. Okay, ngayon ay isang magandang araw para kay Mr. Fu. Magdiwang tayo. Ipagdiwang natin ang nalalapit na divorce ni Mr. Fu at Xiao Yu. Hindi na niya ako maalala ngayon. Siguro dahil matagal na panahon na rin ang lumipas. Pag nakita mo ang bracelet na to, malalaman mo kung sino ako. Napakagandang pot! Maganda ito para taniman ng mga gulay. Napakasangsang ng mga chemical na to! Mas maganda talaga sa village at ang natural na pampataba. Butler Wang. Master, nakabalik ka na. Anong masamang amoy na iyon? Anong masamang amoy na iyon? Ang binibini ay nagtatanim ng gulay sa hardin. Butler Wang, ang probinsyanang asawa ni Teng Shen ang nagkalat ng nakakahilong amoy na iyon. Napakasangsang. Bitawan mo ang tanim na yan! Ha? Wenran Yu! Miss, bakit mo binunot ang mga orchids? Yan ay mga damo at hindi yan mapapakinabangan. Sinasabi ko sa inyo, pwede tayo magtanim ng peppers, onion, at iba pa. Ang mga pananim na ito ay ang pinaglalaanan ni Young Master ng pera. Ang mga magagandang orchids ay galing pa sa abroad. Ano bang pinag-aagawa mo? Ano bang pinag-aagawa mo? Patawad. Hindi ko alam na mahalaga ang mga orchids na yan. Akala ko mga ligaw na damo lang. Kung wala kang alam, pwede ba wag mo nang pakialaman? Mga ignorante talaga ang galing sa probinsya. Wala ka man lang alam kay Ting Shen. Napakamalas na pinakasalan ka niya. Pwede ba wag ka nang maglikot pa? Wag ka nang gumawa pa ng gulo. Tama. Hindi mo man lang tiningnan ang mukha mo. Hindi ka bagay kay Ting Shen. Kahit maging isang katulong, hindi rin bagay sa'yo. Pasensya na. Pero hindi ko talaga alam na mahal ang orchids na yun. Akala ko mga damo lang. Hindi ko alam na mahal yun. Damo, mahirap na babae galing sa mababang pamilya talaga siya. Hindi man lang niya alam tungkol sa orchids. Teng Shen, ang asawa mo ay sadyang low class. Hindi ko alam ang iniisip ni Grandpa at pinakasal ka sa babaeng yan. Oo, lumaki ako sa probinsya at hindi pa ako nakakakita ng ganyang halaman. Patawan, babayaran ko sa kondisyon na gusto mo. Tatanggapin ko lahat. Bayaran? Alam mo ba na magkano ang orchids na to? Kaya mo ba tapatan kung magkano? Miss, sabihin mo nga sa akin kung ano ang relasyon mo sa asawa ko. Wala ka na doon. May gagawin pa kami ng asawa ko. At wala ka na rin pakialam doon. Fu Ting Shen!
Tingnan mo siya. Hindi lang niya sinira ang mga orchids, kundi nilapastangan pa ako. Walang pinag-aralan. Footing Shen. Huwag mong hawakan ng madudumi mong kamay si Footing Shen. Ang dumi! Wenran Yu, nangako ako kay Grandpa na magpakasal sa'yo. Sa dinami-dami ng tao sa mundo, hindi ko masisikmura kasama ka sa isang bahay. Binigyan kita ng card. Sapat na ang halaga na iyon para sa'yo. Umalis ka na. Narinig mo naman, di ba? Sabi ni Ting Shen, umalis ka na. Umalis ka na dito! Wala pa akong nakitang kasing kapal ng pagmumukha mo. Kahit pagkatapos mo sirain ang mga orchids, ipagpipilitan mo pa rin ba sumiksik sa full family? Anong ginagawa ninyo? Kumilos kayo! Narinig nyo naman, di ba? Sabi ni Ting Shen, umalis ang babaeng to. Hindi ba ninyo alam kung anong relasyon ko kay Ting Shen? Sundin niyo ang utos ko! Dali! Teka! Bitiwan niyo ako! Buksan niyo ang pinto! Buksan niyo ang pinto! Buksan niyo ang pinto! Footing Shen! Baliw ka! Hindi na ako pwede bumalik sa mga food. Dapat makahanap ako ng matitirhan. Libreng pagkain na tirahan? Okay na sa akin to. Hello po, andito na po ang wine nyo. Tingnan nyo kung sino ang nandito. Siya ang asawa ni Footing Shen na pinalayas ng mga Fu. Siya ba talaga ang asawa ni Mr. Fu? Bakit nagtatrabaho siya na waitress sa isang KTV? Walang silbing asawa. Galing siya sa probinsya, di ba? Ibig sabihin, mahirap lang siya. Noong narinig ko ang balita, hindi ako makapaniwala. Pero ngayon, nakakatawa. Hindi ko maisip bakit sinayang ni Mr. Fu ang magandang si Anya at mas pinili ang walang kwentang probinsyanang gaya mo. Hindi ko maisip bakit sinayang ni Mr. Fu ang magandang si Anya at mas pinili ang walang kwentang probinsyanang gaya mo. Oo, mahirap lang ako. Pero hindi ibig sabihin, mas nakakalamang na kayo. Sa mga bagay na hindi tayo magkaintindihan, hindi ako nang huhusga sa inyo. Anya, narinig mo ba ang kawalang hiyaan niya? Wenran Yu. Ano bang pinagmamalaki mo? Iniisip mo ba na dahil kasal ka kay Ting Shen, ako ang dapat maging Mrs. Fu? Pinalayas ka na niya at kalaunan ay i-divorce. Kung ano man ang narinig niyo tungkol sa divorce, hindi yan mangyayari. At paano ka nakakasiguro? Dahil lang ba sa maamo mong mukha? Galing mong magpanggap. Bakit ka ba nag-iiskandalo ng walang rason? Aalis na ako! Hawakan niyo siya! Kung sirain ko ang maganda mong mukha, ano pa kaya sa tingin mo ang magiging silbi mo kay Ting Shen? Ay, hindi talaga nagdalawang isip ang asawa mo na umalis. Iniwan pa niya lahat ng mga gamit niya. Itapon mo lahat ng basurang yan. Isang bracelet. Ang sabi ko, itapon mo lahat ng basurang yan. Buster, ang bracelet na ito. Si Wenran Yu ba talaga ang nang-iwan ito? Kagabi siya lang naman ang gumamit sa silid na ito at wala nang iba kundi siya lang. Wenran Yu, siya na ba talaga ang hinahanap ko? Ano pa ginagawa mo? Hanapin mo kung nasaan si Wenran Yu. Master, alam ko na kung nasaan si Miss Ran Yu. Nagtatrabaho siya bilang waitress sa isang KTV. Ayon sa source, pumunta din si Miss Ann sa nasabing KTV. Nagtangkang sakta ni Miss Ann si Miss Ran Yu, pero tinatanggi niya ito. Wenran Yu, hintayin mo ako. Kung sirain ko ang maganda mong mukha, ano pa kaya sa tingin mo ang magiging silbi mo kay Ting Shen? Bakit hindi ka makapagsalita? Natatakot ka na bang kalabanin ako? Umaasa ka lang sa wala. Paulit-ulit kong sasabihin sa'yo, wala kang mapapala. Nasa alanganin na sitwasyon ka na. Nagtatapang-tapangan ka pa? Ika! Wenran Yu! Nasa alanganin na sitwasyon ka na. Nagtatapang-tapangan ka pa? Ika! Wenran Yu!
Futing Shen! Andito ka ba para iuwi ako? Okay ka lang ba? Okay lang ako. Nakita mo ba ang nilagay ko na Futing Shen? Itong walang hiyang probinsyanang babae na to ay pinuli ako. Binuli ka? Tingnan mo, sinaktan niya ako dito. Hindi ko sinasadya. Siya ang naunang gustong manakit sa akin at sugatan ng mukha ko. Masakit ba? Ha? Tinatanong kita kung masakit ba? Hindi naman. Futing Shen! Sa gulong nangyari ngayon, wala bang gustong umamin sa inyo? Fu Xiao! Si Anya ang nag-utos ng lahat! Hindi ako! Siya ang may kasalanan! Siya ang nagpahiya sa akin! Gusto ko lang siyang turuan ng leksyon! Kaya sinugatan mo ang mukha niya? Nadala lang ako sa galit. Sinigawan niya ako, kaya ako nagawa yon. Humingi ka ng tawad. Gusto mo ako mag-sorry sa walang kwentang babaeng yan? Ha! Ayoko! Siya ang asawa ko. Kung hindi ka hihingi ng tawad, puputulin ko kung ano man ang ugnayan natin. Futing Shen! Hindi mo rin naman gusto ang probinsyanang babae na to, di ba? Bakit mo pa siya pinagtatanggol? Ikaw na ahas ka! Hindi ba tayo tapos? Sa huling pagkakataon, humingi ka ng tawad. Sige, palalampasin kita ngayon dahil kay Futing Shen. Swerte ka lang. Pero alam ko na hindi ka magtatagal sa bahay ng mga Fu. Patawad. Kung magmamatigas ka, tatawagan ko ang daddy mo at siya na ang bahala sa'yo. Wag! Wag! Futing Shen! Hihingin ako ng tawad sa kanya. Huwag mo na ipagpaalam sa papa ko. Wenran Yu, hindi ko sinasadya ang nangyari. Patawarin mo ako. Kalimutan na lang natin ang lahat. Mrs. Fu, patawarin mo po kami. Mrs. Fu, nagkamali kami. Hindi na po ito mauulit. Galit ka pa ba? Makakaalis na kayo. Futing Shen, salamat sa pagtatanggol sa akin. Bakit ba hindi ka nag-iisip? Kung huli na ako sa pagdating, sigurado nasaktan ka na. Kahit papagtulungan nila ako, kaya ko ang sarili ko. Okay, dadalhin kita sa hospital. Anong problema? Wala. Gamutin muna natin ang sugat mo. Fu Xiao, ang sugat sa mukha niya ay hindi ganoon kadelikado. Hindi rin ito mag-iiwan ng peklat. Pero iwasan mo muna ang oily at maalat na pagkain. Sige po, salamat. Salamat po, Doc. Futing Shen, may problema ka ba? Ikaw... Sagutin ko muna ang tawag. Babalik ako. Sige, bumalik ka agad. Meron akong gustong sabihin sa'yo. Ano yun? Mr. Fu, ang bata na pinapahanap mo dati ay nakita na. Ano? Iyan ang report sa mga tao ko na pinadala ko sa Wulong Village. Nakita siya noong isang araw na nagtatrabaho sa labas ng village. Nakita din sa kanya ang bracelet ng mama mo. Nahanda ko na ang sasakyan. Gusto mo ba pumunta sa Wulong Village? Little brother, tiisin mo lang hanggang makarating tayo sa main road. Makakasakay ka ng bus pa uwi sa inyo. Ito ang iniwan sa akin ng mama ko. Ibibigay ko ito sa iyo at babalikan kita balang araw. Sige. Meron akong importante na gagawin. Aalis muna ako. Sasabihan ko ang katulong na sunduin ka dito. Magpahinga ka ng maayos. Futing Shen! Hindi pa kita natatanong kung nakita mo ang bracelet na iniwan ko sa kwarto.
Mr. Fu, nag-imbestiga ako ng maigi. Ang may-ari ng bracelet ay si Zhang Shen. Sinubaybayan ko siya ng maraming taon dahilan ng pagpapadala ko ng tao sa Wulong Village. At ngayon, nakita na siya. Nakakapagtataka dahil si Miss Ranyu ay galing din sa Wulong Village. Miss Zhang Shen. Siya si Mr. Fu Tingshen. Tingnan mo po. Mr. Fu? Ang tagapagmana sa pinakamayaman na pamilya sa bansa. Bakit pinuntahan niya ako dito? Miss Zhang Shen, ilang taon din ang ginugol ni Master para hanapin ka. Nakita ko na suot mo ang red string bracelet na yan. Oo. Saan galing ang bracelet na ito? Ito ay... Wenran, napakaganda ng bracelet mo! Nakuha ko to kahapon. Bigay ito sa akin ng isang batang lalaki at nangako siya sa akin na babalikan niya ako balang araw. Pero, isa lang tong ordinaryo na red string bracelet. Pwede akong bumili ng ganito. Saan mo nakuha ang bracelet na ito? Binigay yan sa akin ng isang batang lalaki. Bakit ka na binigyan ng bracelet? Ito ay... Nakuha ko ito kahapon. Bigay ito sa akin ng isang lalaki. Nawala siya sa kagubatan. At nang makita ko siya, tinulungan ko siyang makabalik sa daan. Sabi ko, ako ay isang black cat sheriff. Dahil niligtas ko siya, naligaw siya noon sa kagubatan. Kaya tinulungan ko siyang makabalik. Binigay niya sa akin itong bracelet na to. Ikaw bang batang yun noon? Mr. Fu, siya ba yun? Narito ang 5 million. Niligtas mo ako. Ito ay isa lamang reward sa ginawa mo. Si Fu Tingshen, ang tagapagmana sa pinakamayaman na pamilya sa bansa. Kung isasama niya ako sa syudad, mas maraming pera at katanyagan pa ang makukuha ko. Maliit lamang ang halagang 5 million. Mr. Fu, hindi ko kailangan ng pera. Pwede mo ba akong dalhin sa Beijing? Gusto ko makapagtrabaho sa Fu Group. Ihanda mo ang gusto niya. Opo. Mr. Fu, napasikaso ko na sa HR department ang pagpasok ni Miss Zhang Shen sa kumpanya. Master, yan ay... Naalala ko ang sabi mo si Miss Wen Ranyu ay galing din sa Wulong Village. Opo, ayon sa report, nalaman ng lolo mo na si Miss Wen ay galing din sa Wulong Village. Doon kami nagsimula para makita ang babae na hinahanap mo. Pumunta ka sa Jade Research Institute. Maraming mga lumalabas na peke na gumagaya sa bracelet na to. Saka natin malalaman kung ito ang original. Kailangan ko siyang mahanap. Ang babae na nagligtas sa akin. Galing ba yan kay Miss Wen? Wen Ranyu. Zhang Shen. Habang hindi pa lumalabas ang result kung sino sa kanilang dalawa ang nagsasabi ng totoo, dapat manatili itong lihim at hindi nila malaman. Okay. Oh, tumawag ang lolo mo. Pupunta siya sa hospital para sunduin si Miss Wen. Sinabihan din niya si Miss Wen na pumunta sa kumpanya para hanapin ka. Nag-book din siya ng restaurant para sa inyo ni Miss Wen para sa dinner. Pupunta si Wen Ranyu sa kumpanya? Yan ang utos ng lolo mo. Hindi siya pwedeng suwayin ng sinuman. Ayaw talaga akong tigilan ni lolo. Miss Anya, ano po ang ginagawa niyo dito? Narinig ko na merong babaeng pinapasok si Tingshen sa Fu Group. Ito ay sakop ng eternal staff ng pamamahala, paumanhin, pero hindi po pwedeng makialam. Nasaan bang babaeng yan? Palabasin mo siya! Huwag mong subukang pigilan kami. Kung mahal mo pang trabaho mo. Miss, wag na po natin palalain ang sitwasyon. Ito ay desisyon na ng Fu Group, kaya wala po kayong karapatan na makialam. Akala mo ba hindi ko alam na sinungaling ang babaeng yan? Dahil nilagtas niya si Fu Tingshen noon. Kaya gusto niyang umiksi na ngayon. Sabihan mo siya na umalis sa landas ko. Kung hindi, makakatikim siya sa galit ko at siguradong pagsisisihan niya. Mr. Fu, bakit ba napakahabulin mo ng maraming babae? Grandpa, andito na po tayo. Ako na maghahanap kay Fu Tingshen. Hindi mo na kailangan samahan ako. Okay, sige, hahayaan na kita at gawin mo ang gusto mo.
Sige po, Grandpa. Oh, puntahan mo na siya. Pupunta muna ako sa palikuran. Ang walang hiyang babaeng yon? Dahil lang niligtas niya si Tingshen noon, nakakainis? Walang hiyang babaeng yon? Yun lang. Anya? Ako bang tinutukoy niya? Walang hiyang babaeng yon? Anya, isang simpleng probinsyanang babae lang siya. Ni isang hibla ng buhok mo, di niya kayang tapatan. At saka, sino bang hindi nakakaalam na galit si Mr. Fu sa mga taong gustong suklian ng utang na loob? Tingnan natin, pag nagtagal, si Mr. Fu pa ang mandidiri sa kanya. Isang mahirap na dagang taga-probinsya, iniligtas niya si Mr. Tingshen noon, kaya pwede na siyang umangat at maging isang phoenix. Ano bang klaseng tao siya? Karapat dapat ba siya? Yun lang. Fu Tingshen, totoo ba? Ayaw mo talaga akong lapitan? Wenran Yu, anong problema mo? Naglalakad ka nang hindi tumitingin. Pasensya na. Anong nangyayari sa'yo? Isang mahirap na babae lang siya mula sa probinsya. Akala niya, iniligtas niya si Mr. Fu Tingshen, kaya pwede na siyang umangat at maging isang phoenix. Ni hindi nga siya marunong tumingin sa salamin. Karapat dapat pa siya? Yun lang. Fu Tingshen, alam mo na ba kung bakit ako lumalapit sa'yo? Hindi mo ba alam na ikaw ang pinakasalan ko? Eh bakit parang galit ka sa akin? Dahil nanatili ka sa pamilya at inaangkin mo ang posisyon bilang Mrs. Fu. Dapat ba ako matuwa? Fu Tingshen, napakasama mong tao. Ayoko na sa'yo. Ano bang kinababaliwan niya? Alam ba ng asawa niyo tungkol kay Miss Zhang mula sa Wulong Village? Nagalit si Mrs. Fu nang marinig yon. Anong karapatan niyang magalit? Yun din ang iniisip ng asawa niyo. Parang masyadong mabigat ang sinabi niyo. Sige na, ibalik mo yung kwintas na nabili natin dati sa auction sa France. Yung sapphire necklace. Ibigay mo sa kanya. Opo, sisiguraduhin kong makukuha niyo ang dalaga. Niloloko mo ba ako? Malapit na ang karawan ni Lolo. Baka kung anong maisuot niya. Nakakahiya. May hinahanap ka ba? May nawala sa'yo? Wala. May chismis lang kasi na sinabi mo raw na wala kang pakialam sa akin. Wala na. Ako na lang ang maghahanap. Pakiusap. Umalis ka na. Ano naman yan? Sira ka na naman ba? Wala kang pakialam. Bahala ka. Yung alahas na binigay sa'yo ni Wang Zhang, nagustuhan mo ba? Mga sirang bato lang naman yon. Marami niyan sa amin sa probinsya. Sirang bato? Galing yun sa auction sa France. Grabe ka. Wala ka talagang alam. Hindi mo naiintindihan ang halaga. Oo. Lumaki ako sa probinsya. Pero hindi yan dahilan para kamuhian mo ako. Fu Tingshen, hindi ko akalaing ganito kakababaw. Ikaw ang totoong makinang sa labas, pero bulok sa loob. Wala akong pakialam sa iniisip mo. Pero malapit na ang karawan ni Grandpa. Nakikiusap ako magpakabait ka. Huwag mong ipahiya ang pangalan ng pamilya.